Sa mga nasa usap po kayo dyan, okay na po ba kayo dyan? Yes. Ano nangyari? Bigla meeting. Got it. Okay, got it. Ibig sabihin, record dyan. Yes. Ganun po yun. Anyway, kumusta po kayo? Okay naman? Makababakasyon natin, no? Akala ko nahimlay na lahat eh. Buti na buhay pa. Anyway, actually, wala akong PowerPoint yun. Okay lang, no? Bayan na lang tayo. Yes. Kumusta ang pag-network natin so far? Okay naman. Parang mo lang nag-react. Okay. Sa mga nasa Zoom, kumusta ang network natin dyan? Okay ba? Payaman ba o pahirap? So dapat payaman tayo lahat, tama ba? Although siyempre, alam naman natin, di ba, low vacation, minsan parang nalolobar tayo, minsan parang masarap na sa bahay na lang, pero minsan kailangan humamon, tama ba? Para sa pangarap natin, tama? Minsan nga raw, ay tinatamad ka, minsan kahit ayaw mo umate ng training, minsan pagdating pala sa pangarap mo ay talagang babangon tayo, tama ba? Pero sabi nga raw, normal naman yan, no? Na, kumbaga, ako nga, sabi ko, parang kung titignan mo mabuti, ang bisang panahon, no? Ngayon, mag-2024 na. Anong date na pa tayo ngayon? November 10 na ba? So, konti na lang pala, magre-recognition rally na tayo. Yes. So, dapat marami ba tayo sa recognition natin? Yes. Dapat marami tayo. Diba? Kasi, kumbaga, isasalubungin natin ang New Year ng dapat masagana at masayang bagong taon. Tama? Yes. So anyway, ang topic natin ngayon, it's all about skills, no? Kung paano ba natin gagawin yung network, tama? So syempre, isa, para magawa natin ng tama yung network, no? Lalo na sa mga bago, yung mga bagong nag-uumpisa, syempre normal yan. Hindi alam kung paano umpisahan, tama? Hindi alam kung paano gagawin, di ba? Minsan nangangapak tayo hanggang ngayon, di ba? Na minsan nga kahit luma na tayo, nahirapan pa rin tayo kung paano tayo mag-uumpisa, tama ba? Kaya kung titignan mo, di ba, parang dali lang, pero pagka ginawa mo na actual yung network, parang doon na tayo nahihirapan, tama ba? Which is normal kasi sabi nga raw, kailangan talaga ng continuous learning talaga, tama ba? So syempre, at first talaga, para tumakbo yung network natin, para kumita tayo ng malaki, syempre again, ang aayusin talaga natin dito, walang iba yung sarili muna natin. Kasi hindi mag-move ang lahat kapag hindi maayos yung sarili natin, tama? Kapag hindi maayos ang mindset, pag hindi ka excited, tama ba? So dapat, sabi nga rin, pagdating sa pangarap, dapat lagi kang excited, tama mo ba? Kasi sabi nga rin, pag pangarap ang pinag-usapan, alam mo na mararating mo yun, dapat excited ka, tama? So dapat energetic tayo, tama ba? Tama! Tanong, energetic ba tayo? Yes! Excited ba tayo? Yes! Paano ka naman yan para sa mga energetic tayo, tama? So actually, para maging energetic tayo, siyempre, at para ma-excite tayo palagi, so dapat may bago tayong tawag dito, may bago tayong napapapay-in, tama ba? Tama! Kasi sabi nga raw, babalik lang muli ang sigla mo pag may bago kang pay-in, tama ba? Yes. Imagine mo pag may bago kang pay-in, masaya ka, iba yung energy mo, tama ba? Pero pag wala kang pay-in, parang papartay na mahal na araw tama ba? Isang buwan na wala pa akong direct tama? Pero kung titingnan mo mabuti, yung skills naman madali lang matutunan yun tama ba? Pero syempre, ang pinaka-importante na kailangan mo maayos dito talaga, yung attitude talaga natin, tama ba? Kasi kapag hindi maayos yung attitude natin, may hirapan tayo, tama? And syempre, normal naman na kapag ginagawa mo yung network, along the way, may mga konting dinadaanan, tama ba? Tama! May mga konting prosesong dadaanan ka, tama ba? Tama. Kung tutusin, kung titingnan mo, normal naman sa tao yung may mga dinadaanan, Yes. tama ba? So walang pagdating nga raw sa proseso o challenges sa buhay, walang exempted, walang walang exempted, tama ba? So lahat talaga dadaan. Kahit mayaman ka, may problema ka pa rin ma-encounter, tama? Tama! Kapag mahirap ka, may ano ba tawag dito? Meron ka pa rin ma-encounter, tama ba? So lahat yan may dadaan. At lahat ng mga dinadaanan na yan, kumbaga
parte talaga ng buhay yan. Tama? Tama. Naniniwala ba kayo ng parte ng buhay yan? Yes! Okay, ito totoo yun kasi, ano ba nangyari? Jera is the co-host daw. Sige po. Okay lang. Apo. Naririnig naman. Press 1 nga kung sino yung mga bago natin. May mga bago ba tayo? Yes. Press 1 nga kung ilan ang bago natin. $51 bago lahat yan. O binabago. Dalawa lang yan eh. Bago o binabago. Tama. May bago. May bago. Bagong balik. May bagong palit. Sige, ayusin muna Okay na natin po. para dire-diretso tayo. Kumain na ba ang lahat? Hindi pa? Okay lang yan, lilipas din. Tama? Okay na. Okay na? Malino ba? Naririnig na? Yes. So, ayun, syempre, ako siguro, para mas maganda, para mas makarelate, siguro mas maganda, kwento ko na lang ng buo yung ginawa ko sa network, no? Tama, para mas makakarelate kayo, tama? Tama. So, again, nag-start ako rito, ayun, babalik ulit tayo sa umpisa. Way back 2002, tama, na nangangapari nung una, no? Kaya lang, first thing talaga na ginawa ko rito, at nagawa ng tama yung network, the first thing na ginawa ko rito, talagang inaral ko ng mabuti, no? Kasi, mahirap gawin ng isang bagay na hindi mo alam kung paano mo patatakbuhin yung network. Tama ba? So, wala pinagkaiba yan, di ba? Pag nag-apply ka naman ng trabaho at tatanggap ka, hindi naman agad sinasalang ka kagad sa pagtatrabaho. Tama? Normally, magti-training ka muna, magbabasa ka muna ng manual. Tama? So, it's all about conditioning eh. Tama ba? Kasi mahirap mag-umpisa pag hindi ka condition. Tama ba? Mahirap mag-umpisa pag pilit. Tama? Kasi kung ayaw mo, pero tinutulak ka ng apply mo, pero ayaw mo lang, tama ba? So, mahirap kasi, at the end of the day, walang ibang kikilos niya kundi ikaw. Walang ibang gagalaw niya kundi ikaw. Tama ba? So, ang Spartans natin, yung coaches natin, part lang ng business yan. Tama ba? Pero in general, ang magpapatakbo talaga ng network mo, ikaw talaga yun. Kaya lang, again, mag-uumpisa lahat yan mula sa'yo. Kasi, parang sa akin, ako, kung bakit ako naging successful or kung paano kumita, kasi inalam ko muna yung gusto ko sa buhay. Kasi mahirap mag-umpisa nang hindi mo alam yung gusto mo sa buhay. Halimbawa, ang gusto mo lang naman kumita ng 20 mil, siyempre nakita mo, ang kitaan dito, 2.4. Eh siyempre, ang galaw mo pang 20 mil, tama ba? So, ibig sabihin, aalamin mo muna ano ba yung mga gusto mo talaga sa buhay. At syempre, aalamin mo rin ano ba yung reason mo kung bakit mo siya kailangan gawin. Tama? So ako kasi, nung nakita ko yung networking, actually, before pa man, nagkahanap na talaga ako ng malaking pagkakakitaan. Tama? Kaya kung hindi niya nga ako mapapansin, halos palipat-lipat ako ng kumpanya before. No? So although lahat naman na napasok ako, regular, kaya lang, kung bakit ako nagpapalipat-lipat that time, kasi nakikita ko yung sarili ko na hindi ako nila. Tama? So, alam mo naman, syempre, kapag ang isang bagay na alam mo naman, wala naman magiging benefit ka, tama ba? So, hindi mo naman talaga tatrabahuin, tama ba? At nakita ko yun sa pagtatrabaho ko na alam ko yung magiging ending ko, no? Na yung ending ko rito, sabi ko, yung gusto ko sa buhay, baka mahirapan akong kuhain o matatagalan. Eh, naghahanap ako that time kasi that time, ang age ko nun, I think, hindi mo nagkakaroon 29. 29. Teka, hindi nasusunod ang pente. Ano to? Yun. 29 ako nag-start. Tama? So, that time, bata pa lang ako, may forecasting na ako. No? So, bata pa lang, gusto ko na mag-retire at the age of 50 that time. Tama? So, ibig sabihin, kung titingnan mo, kung isalagay mo sa 30 yan, I have 20 years na lang, tama ba? Para trabahuin yung pangarap natin sa buhay, tama? At that time, ang pangarap ko talaga, sa totoo lang po, syempre, unang-una, magkaroon ako ng sariling bahay, tama? Magkaroon ng sariling bahay. Gusto ko rin magkaroon ng sasakyan, tama? At yung pinaka-basic natin, syempre, magkaroon naman ng savings, tama po ba? Lagi ko, inalam ko talaga, paano ko makukuha yan kung sa labas ko kukuhain. Eh, that time, ang kita ko that time, 17,000. So, although alam ko,
Hindi na mag-stop ng 17 yan. Alam ko lalaki yan eh. Tama? Pero sabi ko, naisip ko kasi, nakita ko yung mga nauna sa akin, like for example, yung posisyon ko that time is supervisor. Okay? Ang sunod na step na pupunta ko is maging manager ng kumpanya. Tama ba? At ang next step na pwede kong papunta niyan, maging VP ng kumpanya. Tama? At ang pinaka-worst na pwede mangyari sa akin yan, yung maging presidente ng kumpanya. Tama? So kaya alam naman natin, from time to time, nakalager yan. Tama? Na hindi naman after a year, magiging manager ka. Tama? It took many years. Tama ba? At para maging VP ka, it took ilang years lalo. Tama? At regarding sa mga nakakausap ko that time, katulad niyan, di ba, meron kayo naging kasama, imagine mo, naging vice presidente siya ng kumpanya for 21 years. So, ibig sabihin, kung 21 ako, 29 ako, tas 21, ilan natin? Ilan na? 50. So, ibig sabihin, kakapusin ako. So, sabi nga ni Joseph Lim, nila naman kay Joseph Lim, diba? Sabi nga ni Joseph Lim, ang pag-asenso, do the math daw. Dapat lahat yan nakakompute. Tama? So, ibig sabihin, yun naman talaga eh. Kasi kung gusto mo makuha yung mga gusto mo sa buhay, kailangan nakakompute ka. Tama ba? Kung kailan yung magkano magiging income mo, tama, kailan ka magre-retire. So, inisip ko mabuti, that time, kung kikita ko ng 200,000 at 21 years at 50, kakapusin ako sa panahon. Yes. Tama? So, yun ang nakita ko. Kaya kung mapapasin nyo nga po, pag nagtatrabaho ko, after ko mag-regular, nag-resign talaga ako kasi naghahanap talaga ako ng isang bagay na pwede akong kumita ng malaki. So, nung dumating naman sa akin yung Canada, sabi kong ganun, magkakapera naman ako. Tama? Kaya lang ang senaryo, malalayo naman ako sa pamilya ko. Tama ba? So sabi ko ganun, aamin ko naman yung pera, hindi naman kumpleto pamilya ko. At that time, ang goal ko talaga, yung kumita ko ng pera na makakasama ko rin yung pamilya ko. Yun ang objective ko talaga. Tama? Kasi mahirap para sa akin, sa opinion ko lang to mahirap para sa akin yung lalaki yung anak ko na hindi ako makikita. Patulad niya ngayon, simplihan natin. Kung titingnan natin mabuti, meron naman akong time para gawin ko meron naman akong time para mag-ano ko sa pamilya ko, tama ba? Pero sa ngayon, sa totoo lang, hindi ko magawa to sa pamilya ko. Like for example, yung dalawang anak namin, laging naglalambing. Sabi niya, Daddy, baka pwedeng labas tayo. Imagine mo, lumabas na kami. Ilan taon tumatakbo ng Spartans? Almost a year, tama? Siguro papasok tayo ng siguro 1 year and 6 months, I think. Tama ba? Imagine mo, sa 1 year and 6 months, nailabas ko lang po yung dalawang bata. Last November po yata. November 2. Doon na kami nakalabas. Kasi long vacation, tama ba? Ilang araw ba yung bakasyon natin nun? I think 4 days, tama? Imagine mo sa 4 days na yun, isang araw lang ako meron sa mga bata. Sa loob ng 1 year, mahigit. Tama? At ang oras na nila ako pa dyan, I think nakarating kami ng isang lugar, I think alas 5. Tapos hindi na kami ng alas 9. Kasi that time after nung may kausap pa. So ibig sabihin kung titingnan mo mabuti, meron na nga akong oras pero hindi ko ba may bigay. Because again, may target. Ano yung target? Kung kailan mo gustong tapusin yung laban ng buhay natin. Tama? Kaya doon mo muna umpisahan talaga. Kasi hindi pwedeng tumakbo o mahirap tumakbo o kuha ng isang bagay ng walang direksyon. Tama? Importante yung merong direksyon kung saan ka papunta. Tama? Kasi kung hindi mo alam, parang ganito, mahirap yung tipong paggising mo, maliligo ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Tama ba? Meron ba nangyari minsan yun? Maliligo, magigising, maliligo, aalis. Pero ang ending, saan ka pupunta? Di ba may ganun? Yes. So, ibig sabihin, importante pala kung saan ka papunta talaga. Tama? Kasi kung alam mo saan ka papunta, lahat ng dadaanan mo sa buhay, hindi mo yan mapapansin eh. Tama ba? Ako, for example, sa akin, sa ngayon, no? Yung actually, tatay ko, may sakit. No? Hindi naman sakit. Kumbaga, lumabula yung mata. So, umaangal siya. Ang gusto niya mangyari, umuwi kami ng probinsya. Tama? So, sabi ko sa airpot ko, sa tatay ko, tayo,
hindi ako makakapunta kasi alam mo naman, mahataw tayo. Sabi ko gano'n. Pero kung titignan mo, syempre, nandun yung worry mo na, syempre, kaya ka pinapupunta ng tatay mo, baka kung ano, alam mo, ginawa ko, tinawagan ko yung tatay ko. Ano ba problema? Yung mata. O, di binigyan ko na ng pera. Magpagamot ka ng mata mo. Ngayon, hindi siya nakaano, ang mata niya ngayon, hindi siya nakaano, ano ba yung ilaw ng kotse? Yung normal, ano ba tawag doon? Yung kulay dilaw, ano ba tawag doon? Hindi. Di ba headlight? May ilaw. Halogen, tama, halogen. Oo. So, yung mata ng tatay ko, halogen. Ang pinalit ko, LED. Oo. Ang nakalagay, 25,000 lumens. So, liwanag talaga, tama ba? So, anong point? Siyempre, along the way na dadaanan mo, may mga sitwasyon talagang darating. Tanda mo to, sa buhay ng araw. Kasi bakit ko ito sinasabi? Kasi, gusto ko kayong i-prepare. Kasi, kapag may isang gusto kang marating sa buhay, maniwala ka maraming hadlang talaga. Maraming nadaanan dyan. Like for example, ako perfect example na nangyari. Yung time na bago itayo yung kumpanya natin, actually may matindi akong dinaanan or matindi kami dinaanan. Yung matinding dinaanan namin that time, again, natalo kami ng may 3 milyon. So kung titingnan mo, yung iba matindi focus yun. Tama? And that time itatayo yung kumpanya. So alam mo ang ginawa ko? Inilig ko lang yung 3 milyon kasi alam ko, yung pera kita lang yan, tama? So alam mo, focus ko dito lang. Kasi kailangan nakafocus ka eh. Tama? Although normal yan, siyempre tao tayo, di ba? Binararamdaman, tama ba? Pero wala kang magagawa eh. Ano kailangan mo rin magbubon talaga, tama? Ako, sabi ko nga, from time to time may mga dinadaanan ako. From time to time, hindi natatapos sa ating araw. Ang challenges sa buhay, walang katapusan yan habang buhay ka. Matitigil lang ang challenges mo sa buhay kapag ikaw ay namatay na. Tama? Walang sablakan na tama ba? Pero along the way, na buhay ka, may gusto ka mong marating sa buhay o wala, meron ka talaga dadaanan. So walang exemption, tama? So mas maganda na meron kang dinadaanan, pero may gusto kang marating sa buhay. Tama ba? Kesa naman yung may dinadaanan kang challenges, pero wala kang pang napupuntahan sa buhay. Tama ba? So mas maganda na gano'n kasi sabi ko nga, normal yan. Darating ng point dito pag dinaanan mo, be prepared talaga. Maraming dadaanan. Ano yung mga dadaanan mo rito? Maraming pagkakataon kapag hinataw mo to ng seryoso, hindi ka maiintindihan ng asawa mo. Tama? Hindi ka maiintindihan ng kaibigan mo. Tama? Kasi mawawalan ka ng oras. Tama ba? Darating ang point, mag-aaway kayo. Ang pinakamalalang mangyari, baka maghiwalay kayo. Tama ba? So, kaya lang, dapat alam mo, kailangan marunong ka lang mag-handle ng situation. Like for example, ikaw, iwalay ng asawa, alam mo naman sa sarili mo na ba't mo ito ginagawa para sa kanya. Kasi ako, ano mo lang sa buhay, simple lang eh. Kapag sinunod ko siya, at wala akong pera, 100% iwalayan din ako. Tama ba? Dito to sa mga babae, pag ang lalaki walang silbi, sasama mo bang ng dulo? O pagmamahalan? Di ba hindi? Di ba? Kailangan pa paano mag-provide ka, tama? So, kasi sabi ko ganun, pakinggan ko siya, at wala nangyari sa buhay ko, iwalayan ako. Pero hindi ko siya pakinggan, hatawin ko to, yumaman ako, posible pwede kung hindi hiwalayan kasi naging maayos yung buhay ko, tama? Kaya ang tao naman ang kailangan lang niya security, tama ba? So darating din yung point, hindi naman hiwalayan ang mangyari. Maaaring along the way. Ito siguro hindi na bago sa akin to dahil before nung nagbabody sol ako, kung negative problems ang mapag-usapan, siguro lahat ng problema na-adapt ko na. Tama? May na-training ako dati, imagine mo, umahatong sa network, biglang yung nanay sinugod sa ospital. Kasi nagkaroon pala ng tawag dito, nagkaroon ng kidney failure. Tama? So ibig sabihin, depende kung paano mo i-handle. Ako dumating sa point na ang senaryo ko that time na hindi ko makalimutan. Yung isang anak ko, nag-ano din yung tawag dito, suka tae. Suka tae. Di ba ano pa ang tawag dyan?
So in short, dinala sa Children's Hospital. Yung nanay niya nagagalit. Sabi sa akin, ano ka ba naman? Yung anak mo, sukakain na, mamamatay na. Wala ka pa rito, umahataw ko. Alam mo, sabi ko lang, bakit pag nandiyan ba ako sa tabi niyan, gagaling ba yan? Hindi naman gagaling. Sino magpapagaling? Doktor. Hindi naman ako doktor. Tama. So, ang kailangan niya, mas mamamatay yung bata kapag wala ka pa ng bayad sa ospital. Tama. So, nakikita niyo yung point. Simple lang yun. Tama ba? Ibig sabihin, it's all about handling the problem. Tama ba? It's all about handling the situation. Pero ang punto rito, kung bakit ka pinapadaan, kung titingnan mo ito, makikita mo sa sarili mo yun. 100% walang lusot. Habang umaakyat ka, ang totoo, mas mabigat ang dadaanan. Maniwala ka sa akin. Along the way na minsan nga kaputukan ng network mo, may darating ng problema na mabigat Alam bakit? Kasi tinetest ka na nasa taas. Yung hinihiling mo ba sa akin, hanggang saan mo ba gusto? Tama? Bakit ngayon tinetest ka? Simple lang. Kasi hahawa ka ng tao. Nakukuha niyo yung punto? Ibig sabihin, kung hahawa ka ng tao, ikaw to. At may mga tao ka sa baba. Kanino umaasa yung tao? Sa'yo. Tama ba balik? Kanino umaasa yung tao? Sa'yo. Ibig sabihin, kung ikaw ay mahina, paano itong tao umaasa sa'yo? Tama? Like for example, huwag natin palayin. Hindi lang naman tayo may mga dinadaanan. Even si Ella Vice, may mga dinadaanan niya. Imagine mo kung si Vice mahina. Baka wala ng Spartans kayo. Ang ganito dadaanan ko, bahala lang muna kayo dyan, di ba? Imagine mo kung si Vice kung hindi nagpapakita. Tama? Anong punto? Kailangan gawin ang tawag din, show must go on Tama ba? Tama. Kasi, kaya ka pinapatibay kasi maraming tao umaasa sa'yo. Tama. Kung ikaw ay pinanghihinaan, paano pa yung tao mo? Tama? So, ibig sabihin, nakadesign talaga yan na may dinadaanan ka para mas maging malakas ka sa buhay. Tama. Tama ba? Ang totoo, sabi ko nga ako parang sa akin, perfect example niyan, ngayon ko naiintindihan kung bakit ako pinanganak na mahirap. Tama? Kasi, dati kasi, kung hindi nyo may tatanong, naiingit ako sa mga kaibigan ko na may mga kaya. Kasi yung mga kaibigan ko po, ayun, nagkikwento ko lagi kay Vice siya. Yung, hindi mo mga kaibigan ko yung isang kaibigan ko, anak na kapitan ng barko. Okay? So, talagang ano yun, may gift to kutsara. Tama? Yung isang kaibigan ko naman, sila po yung nagsusupply, sila yung nag-aalaga ng baboy sa Monterrey. Ibig sabihin, may baboyan ako, kinukuha ng Monterrey yun. So maganda rin ang buhay. Tama? So kung titingnan mo, sabi ko nga, naiingit ako bakit kasi buti pa sila yung mga magulang nila maganda buhay. Sabi ko, bakit kayo magulang ko? Bakit kayo mahirap na buhay binigay sa akin? Dati di ko naiintindihan yun. At ngayon ko siya naiintindihan. Yung mahabang tanong, nakuha ko yung sagot. Kasi may mga tanong tayo na minsan ang sagot hindi mo malalaman ngayon. Minsan malalaman mo bukas. Tama. Parang kwento ng pangalang Pedro, no? Etong si Pedro, eto yung taong tipong bang mahilig magtanong. Pati creation ni God, tinatanong. Parang si Pedro pag nakakakita, halimbawa, may nakalagay, bawal magtapon ng basura. Sino ba't may nagtatapon ng basura? Tama? Bawal umihi, pero doon umihi. Kina-question niya yun. Ba't ganun? Nakalagay naman bawal magtapon ng basura. Ba't sila doon nagtatapon ng basura? Bakit nakalagay dito bawal umihi? Pero ba't doon sila umihi? Na dumating na sa point again, pati creation ni God, kina-question. One time napadaan siya. Napadaan siya sa isang maliit na puno. Maliit na puno. Pero nagtataka siya, ang laki ng bunga. Ano kung ano yun? Pakwan. Di ba yung pakwan? Ang baba ng halaman o ng puno. Pero ang laki ng bunga. Ano mo sabi niya? Lord,
Mali. Yan. Ang liit ng puno, ang laki ng bunga. Yan. Sabi niya, Lord, mali. Yan. May pinakita naman siya. Ang laki-laki ng puno, ang liit ng bunga. Yan. Ano kung ano yun? Sampalo. Di ba laki ng puno ng sampalo? Yes. Tapos ang liit ng bunga. Sabi niya, Lord, mali. Yan. Ang laki ng puno, ang liit ng bunga. Yeah. Tapos one time, napadala siya sa isang puno. May bumagsak. Alam mo ano bumagsak? Yung ano to? Basta isang ano bunga eh. Basta bumagsak eh. Pak! Sabi niya gano'n, Lord, tama eh. Yeah. Ano, bakit? Kasi imagine mo, kung yung pakwan ay lumaglag sa mukha niya, basag ang mukha niya. Tama? Tama. So, ibig sabihin pala, may mga tanong tayo na hindi ngayon ang sagot. Tama ba? Tama. Para ngayon, di ba, reklamo ka ng reklamo, Lord? Bakit kung kailan nahatawin ko pa sa Spartas, bakit ngayon pa ako nagkaroon ng problema? Tama? Lord, bakit nung dumating pa si Spartas sa buhay ko at hahatawin ko? Ngayon pa ako hiwalay ng asawa ko. Tama? Yan. Lord, bakit nung dumating si Spartas at gigil na gigil ako? Ngayon pa ako hindi maintindihan ng girlfriend ko. Tama? Yan. Na kung titignan mo again, hindi mo makukuha yung sagot ngayon. Later on, makukuha mo yung sagot. Maybe bukas, maybe next week, na kung saan, kung ba't pala pinapadaan sa iyan, kasi may mga taong dadaan din sa pagsubok. Na kapag hindi mo na-encounter, wala kang itutulong sa kanila. Tama. So, doon again, doon mo na mag-uumpisa. Ang kailangan ayusin talaga dyan, yung attitude mo talaga. Ayusin talaga yung sarili mo. Kasi, again, hindi ibibigay sa ito kapag hindi okay yung attitude mo talaga. Tama ba? Kasi kapag okay ka, maniwala ka sa akin, yung tao mabilis lang. Alam mo kapag pag isinapuso mo to, kasi pag okay yung attitude mo, may isa sa puso mo siya, tama? Pag isinapuso mo siya, mag-i-enjoy ka, tama? Kasi kapag hindi mo isinapuso, hindi ka mag-i-enjoy, tama? At kapag hindi ka nag-enjoy, may hirapan ka mag-prospect. Tama? Totoo, dali lang mag-prospect. Tama? So again, mag-start na ayusin muna natin yung sarili natin. Okay? Then after that, na maayos na yung sarili mo, saka ka ngayon magsiset ng goal. Tama? Doon mag-uumpisa yan eh. Lahat ng iba mag-uumpisa sa goal. Ano ba ang gusto mo? Tama? So siyempre, kung ikaw ay bago, di ba? Kung ikaw to, anong goal mo? Dapat makakuha ka ng get all. Tama ba? Tama? So kaya lang, paano mo makukuha yung get all kung hindi ka knowledgeable? Tama ba? So first thing to do, lalo na sa mga bago, ako lahat dito sa atin, ang technique, kung gusto nyo maging healthy yung network natin, kung gusto natin maging maganda ang pundasyon ng network natin, i-apply nyo yung tinatawag na again, na slow is fast. Mabagal lang to sa umpisa. Pero maniwala ka, tutuloy to pagdating ng dito. Ano gagawin mo? Simple lang. Kung ikaw kung wala kang tao, ang first thing na gagawin mo is to complete. Unang-una, ito, yung i-discuss ko po sa inyo to, detail to mula umpisa hanggang dulo. Okay? Lahat ng bago na mapapasali natin, wag na wag yung paimbitahin. Dapat yun ang rules talaga. Ang first thing na kailangan gawin, atinan ng mabilis, yung tinatawag na 5 times umati ng SEO. Bago man yan o luma. Kasi kami nung nasa Unified ho kami, that time, sa isang company, balik, pinag-itim pa ka na. Ganito na, para mas maganda. Lahat ng kumpanyang pinasukan namin, ang ginawa ko talaga namin, tingnan mo ako po, ang experience ko na sa network, 22 years na. So, ibig sabihin ko, titingnan mo, kung bilog-bilog lang yan, kahit nakapigta ko, kabisado ko na yan, tama ba? Pero what is the attitude? Kada pasok namin ng isang kumpanya, talagang inaaral namin naman. Bakit? Simple lang. Kasi ang mindset ko, never ako aasa sa apply. Kasi bakit? Hindi sa lahat ng pagkakataon nandiyan apply. At remember, hindi to negosyo ni apply. Negosyo mo to. Tama ba? Kasi iba inaasa sa apply. Tama? Hindi eh. Kailangan tumayo ka at your own. Tama? Kasi parang kami, pag pumapasok kami ng kumpanya, karamihan, ang nakakakuha sa amin, may-ari ng kumpanya.
Diretsa, hindi naman kami masasama sa latag ng may-ari ng kumpanya, busy yun. Tama ba? Kanino negosyo to? Sa akin. Sino gagawa? Ako rin, tama. Kasi kung hihintayin ko yung mga yan, tatagal ako, tama ba? Tama. Again, may target na nga eh. It's all about competition eh, tama? So, anong ginagawa namin? Isang linggo talaga yung aral talaga yun. Pag kinapos, aabot ng 2 linggo. Pero doon pala may timeline na kami. Anong timeline? Dapat etong bago matapos ang buwan, dapat aral na namin yung negosyo. So, ibig sabihin, kung titignan mo, kung gusto mo mag-succeed, dapat lahat na may timeline. Kasi isang bagay na walang timeline, tatagal. Like for example, Skyway. Kung walang timeline na, baka 2030 na, hindi pa tapos ang Skyway. Tama ba? Pero kung titignan mo, di ba? Pag nakalagay ang project, nakalagay doon, date started. Tama ba? Tapos nakalagay, date finish. Tama? Kung kailan matatapos. Pero minsan, kinakapos yan. Pero at least may date ka kasi meron kang timeline, meron kang direction. Tama? O, so yun ang gagawin. Una, kailangan maaral ko ito ng mabilis. Kasi bakit? Magkakatawa ako eh. Alam ko magkakatawa ko eh. Ngayon, ang punto, ano ituturo ko kung wala akong alam? Tama? So yun yung una. Aralin yung negosyo. Second, ngayon, pag naaral ko yung negosyo, diyan na ako papasok sa pangalawa. Ano yun? Gagawin ko na yung prospect list. So dapat may prospect list talaga. Kami ho hanggang ngayon, may prospect list. So hindi naman lingit sa inyo, di ba? Yung company natin ngayon, may bago ngayon, may bago muling dumating. Mini. Hindi naman siya nasa cellphone, hindi lang siya nasa papel. So see to it, na basic yan eh. Lahat ng prospect mo, ilalagay mo talaga yun sa isang papel. Yun ang first thing mo talagang gagawin. Ilalagay mo dyan. Ulit-ulit, basic lang. Misa kailangan i-basic misa kasi yung mga bagay na simple, yun na nakakalimutan natin gawin. Tama? So na dapat, hindi natin dapat kalimutan. Gagawin ko talaga. Name. Contact number. Ito laging tatlo to. Ang ginagawa ko tatlo. Name, contact number, remarks. Ay, 4 pala. Correct. Name, contact number, saka remarks. Tatlo lang pala. So, halimbawa, Procopio Espinol. Ito cellphone number. So, lalagyan ko ng remark. Ngayon, saan ko makukuha yan? Sa pamprospect. Tama? Pamprospect. Ngayon, pag kami ho ng prospect, ito hindi ko ito binabago hanggang ngayon. Ito hindi ko ito binabago. Ang prospect ko lahat ang gagaling yan sa contacts ko lang. Diretsano ako, siyempre, habang tumatanda ka, ewan ko kung agree kayo, habang tumatanda ka, connection mo lumili. Yes. Agree? Tama? So ako, siyempre, tulad yan, ang contacts ko, sino contacts ko? Kasi edad ko. 50, paano pag nag-60 ako, sino contacts ko? Di 60 anyos din, tama? Pero kung titingnan nyo, di ba, lahat ang dinadala namin dito ni Vice, ako lagi yung pinakamatanda, tama ba? Kasi diyan ko yan nakukuha sa tawag dito, anong matawag sa cellphone na yan? Ano ba ito? Hindi phone book eh. Contacts, ano ba yun? Di ba yung mag-add friend, anong matawag doon? Messenger. Hindi, di ba? Facebook. May tao-tao na yun. Common mutual. Yun, mutual friends, tama? So, friends, tama? So, ang ginagawa ko talaga dyan, ito, effective to sa daw ni Ima, effective to kasi may nakuha yung upper ni Sir Ima natin, imagine mo isang araw pa lang, anak ko, 4 kagad. Anong ginagawa? Diba? Ang price ko nasa 1,700 eh. Ang hindi ko na pumalo na ng 900. Hindi ako nag-add pa. Inuubos ko muna to. Ang nag-add lang ako pagka Spartans. Pero pag hindi Spartans, hindi pa ako nag-add eh. Ang ginagawa ko to, isa-isa talaga. Wala akong pakialam. Isa-isa talaga to. Ang isa lang, pag sinabi ko to, ang usapan lang dyan, ang lagi ko lang sinasabi ko, boss, kumusta? 20 ng 20 yun. Basta, tingnan mo kung titignan mo mabuti, lahat ako may timeline. Ako per day talaga 20. 20 ng 20 per day. Pag chat-chat ka kayo, boss, kumusta? Pag sa babae, medyo hirap ako kasi medyo awkward eh. Kasi lalaki, kung may asawa, mayari pa ng asawa, tama? So madalas lalaki, may isa din, kumusta? Hindi natin magre-reply.
May magre-reply dyan. Sa experience ko, ang mga nagre-reply dyan, kumakaan ng 4, 5. Ang reply sa akin yan, normally, ang sasagot niyan, boss, okay naman, ikaw kumusta? Sabi ko, eto, ganun pa rin. Tapos sasagot uli yan. Babatuhan ko uli siya. Kailangan kasi kapag nag-prospect ka, see to it na yung binabato mo ng information, kailangan ang goal mo mapareply siya. Tama? Kaya lang, again, hindi lang mag-reply. Tama ba? So gagawin ko dyan, di ba, boss, kumusta? Okay naman. Di ba, reply. Boss, anong pinagkakabisiyan mo ngayon? Magre-reply yun. Normally, yung mga kabatch namin, nagbe-negosyo. Eto, boss, mayroon ako tinayong bakery, katulad yung sa Laguna. May tinayo ako bakery. Sabi ko, well, good job pare. Magandang negosyo na, bakery. Tapos tatanungin ako, ikaw, boss, ano pinagkakabalan mo? Eto, boss, nagtayo ko naman one-stop shop payment center. Sabay babatuhan ko kagad ang picture. So, hindi lahat yun nagre-reply. Pero pag nag-reply yun, ang laging sagot doon, pare, okay yan ah. Paano ba yan? So ngayon, ang goal ko dyan, sumunod, sabi ko ganito, if may free time ka, minsan set tayo ng business meeting. Okay lang ba makuha ko yung contact number? Kasi para sa akin, yun ang tachometer ko. Akin lang to ha. Yun ang tachometer ko na interesado yung tao. Kasi binigyan niya yung contact number eh. Kasi hindi talaga ako normally, pag ako nagsiset ng appointment or ng business talaga, hindi ako mag-chat. Pagka inibigay sa akin yung contact number, automatic tinatawagan ko. Doon ko na sineset ng schedule. Halimbawa, sumagot, ganito. Boss, ito number ko. Boss, okay lang ba? Free ako. Kung may free ka tawag. O boss, kumusta? Doon na kami magkukumustahan. Kasi kapag, alam naman natin, pagka through text, minsan nga ang bait-bait ng pagkasabi mo, pagkarating sa kanya, galit eh. Tama? Diba? Hindi lang, akala natin pag malalaking letra, yun ang galit. Minsan, may mga info na akala mo okay, pero pagdating sa kanya, hindi pala. Tama ba? That's why ako ginagawa ko, tinatawagan ko talaga. So pag tinawagan ko yan, ang objective ko niyan, ma-set ko ng appointment. Kaya ang katabi ko lagi yan, yung prospect list ko, 2 lagi yan, pati kalendaryo. Okay? Kaya lang ako yung kalendaryo ko kasi, kaya nga hindi ako nagpapalit talaga ng cellphone. Kasi kabisado ko yung Samsung, no? Tama? So kasi maano yan eh. Para sa akin, maano sa scheduling yan eh. So nilalagay ko pare, tatawagan ko friend, ganito. Kailan ba free time mo? Kung ba may free time ka? Sige boss, pag may free time. Pero totoo niyan, inaalam ko rin talaga yung eksaktong free time niya. Halimbawa, bumanat ka. Sige pre, pag set natin, siguro pagka may free time. Ano ba mga araw na free time ka? Pwede ka ba next week break? Pwede naman. Anong araw ba ako? Saka magtatanong yan, anong araw? Siguro mga Wednesday. So, titignan ako muna yung schedule ko. Kapag free ako, ipag-cut ko eh. Pero pag hindi ako free, i-reschedule ko. Halimbawa, pare, malabo sa Wednesday, okay na ba Thursday? O sa lugar, pare, kahit kapi-kapi lang tayo. O ngayon, pag nakalagay yan, kasi ang goal ko dyan, kung ito yung kalendaryo, tama? Monday, Tuesday, ang goal ko dyan, everyday talaga business. Sabi nga ni Joseph Tim hindi ko makalimutan sinabi niya ito eh. Ano ang Pilipino, kapag may successful daw, imbis na magtanong kung paano ginagawa, inuutangan ka ba? So, yaman mo na, pwede bang mangutang? Ako iba, sabi ni Joseph Tim, di ba? Sabi ni Joseph Tim, parang yun yung sinabi ni ng Pursuit of Happiness, ni Will Smith. Paano mo ginagawa, anong ginagawa mo at paano mo ginagawa? Tama? Ano sabi niya? Yung nakausap ko, kaya pala daw siya ka-partner, everyday may kausap. Ano sabi niya? Simple lang sagot niya. Kung siya kumakausap ng tao everyday, ako pakausap ako 3 na. Everyday. Again, magiging nonsense to kapag hindi maayos yung sagot. Baliwala lahat to. Pero pag naging okay yan, lahat yan tatakbo na. Tama? So ano gagawin mo? Kasi may goal. For example, merong incentive na binigay sa atin si Vice. Tama ba? May incentive na binigay. Tama? Let's say for example lang to.
Halimbawa, magpapa-incentive si Vice ng halimbawa ay Boracay. Halimbawa, Boracay. Boracay yan. Kung Boracay yan, ilan? Katulad niya, gusto sumalalo ganun. Ganun lang kadali. Di ba sabi ko, ilang pages yung sinabi mo, Mabina? 20? Ilan to? Ilan? 20? 12 years. 12 pages. Halimbawa, pages ka na, pages. Halimbawa, 20 pages. Di ba, bisa nagbibigay ng incentive si Vice ng ganun? By group, tama? Oh. 20 pages, totoo pare. Parang itong account lang yun eh. Ito yung kausap natin kanina. Pag nag-workout yung parang hindi yung isang account. Usapan niya kanina, pito-pito eh. Parang pito-15 na ba na natin? Kasi ganun talaga eh. May goalkeeper, ba't ka magpapahitang isa? Pwede namang pito kagad. Depende. Tingnan mo to ah. May na-training kami. Tingnan mo, challenge ko kayo. May na-encounter ako. Ano? Security guard. Yung security guard, may pera wala? May pera wala? Meron. Pang araw-araw na kayo kakabuhay. Tama? Pero ang tanong, may pera ba yun na nagkakalaga ng 100,000? Meron wala? Wala. Kaya nga sumali, wala ka 100,000. Tama? Ito challenge. Paano nila nagagawa na isang security guard kaya nila magpapengin ng 15 accounts? Construction worker. Yung sinasabi ko po sa inyo, yung sa kaibigan namin, ang protocol nila, bawal ang single account. Etong tanong, paano nila nagagawa na isang ordinaryong tao kaya nilang hugutan o papayin ng 715 account? Ordinaryong tao. Sa tingin nyo kayo, tanungin ko kayo, tingin nyo, paano nila nagagawa? Tingin nyo. Paano nila nagagawa? Sa closing. Oo nga. Ibig sabihin, kahit i-closing mo yun, diretsahan. Ang dami nyo nga kilos, wala nagpipayin eh. Tama mali. O ito, tanong babalik ulit. Paano nila nagagawa? Tingin nyo. Hindi. Gusto nyo malaman ko ano? Okay sila. Okay ang sarili. In part yun, parang burning design. Kaya mo dumikta para pagka baby burning design ka. Sabi na parang maniwala kay yaman tayo eh. Bakit ramdam na ramdam? Kaya nga agin eh. Saan magsisimula? Sa'yo talaga. Kapag maayos ka, kaya mo dumikta, kahit walang pera, kaya mo hugutan ganyan. Siksik din na lang natin. Tingnan mo, paano ko nagawa? Nakalimutan ko lang kung hindi ko, basta hindi ko alam kung 60 o 70 points ang inabot namin. Take note, kada 2 points, 14,000 that time. Forever living to 14,000. So, ibig sabihin, ilang tao to? 30. Tama? Kasi 60 points eh, tama? Yes. So, divide by 230. How come na nagawa namin in one day, na-produce namin yung 30? Ano mo sa pumasok? Sense of urgency. Burning desire. Kasi pag hindi ko ito tinamaan, alam mo bakit? Kasi ito yung goal namin eh. Okay. Ano ito eh? AS. Assistant supervisor. Assistant manager. Tama? Ganyan yan eh. Eh, nandito ako. Ang hinahabol ko ito. So, malaki na yung pwestang maaari. Kapag hindi ko hinahabol yun, lalagdag yung puso. So, anong punto? Hindi ako pwedeng bumalik dito. Kailangan maaban. So, anong punto? Yung isang araw na yun, nirapat kami Cavite, 30 na tao. Sumobra pa, leader manager pa. Sabi ko nga sa iyo eh, para ba't mo ba ginagawa yung networking? Para kanino? Para kanino? Oh, kasi buhay ang katapat. Tama? Para buhay ang katapat eh. Minsan, direct no offense, minsan kasi hindi natin hinahataw
maybe nasa comfort zone ka. Kasi ako totoo, wala akong comfort zone talaga. To be honest. Yan yung tinatawag na focus K. Kasi kapag parang ganito, okay lang yan. O, di ba? Kung kami nasa comfort zone, ay na, pumunta hindi naman kami ng opisina. Mag-PA naman yung mga tao dito. Di ba? Di ba? Kung kahit yung isang linggo, bakit wala pa kami dito, mawawala na ba kayo? Hindi naman mawawala, hindi pa yung opisina. Unless magsarado yung kumpanya, wala na tayo lahat, tama? Pero sa nandito yung kumpanya, di ba? Pero ba't kami nandito? Kasi gusto namin makita nyo na kami nandito para sa inyo. Tama? So, the same thing dito. Doon talaga tatakbo yun. Kaya tulad niya, pare, tanda mo, pag ang isang bagay na incentive, hindi mo tinamaan, makakasanayan mo na mabuhay. Si Tweet na dapat mayroong incentive, whatever takes, dapat tamaan talaga yun. Kasi it's all about planning lang yan eh. Diba? Hindi mo lang naman tatamaan yan kapag wala kang activity. Saan papasok yan para activity rate natin? So dapat araw-araw meron talaga. Kasi sinasabi namin, hindi naman para sa amin ito, para sa inyo. Bakit pag kumita ka ng malaki, yumaman ka, bili kang kotse, sino ba sasakay? Si Vice o kayo? Kayo, tama? O, nagkaroon ka ng malaking tulad niya, sumicheki kayo. Kasama ba kami sa paggastos niyo? Wala naman eh. Tama? Sino kinagastos mo? Yung pamilya mo, tsaka yung grupo mo, tama? Ibig sabihin, at the end of the day, walang ibang magbe-benefit niya, kundi ikaw. Tama. Diba? Kaya masabi ko nga, kampante tayo. Ito to, kampante tayo eh. Uulitin ko, hindi mo masabi yung bukas. Naalala niyo yung pandemic. Ano yung pandemic sa inyo? Hindi mahirap, dilugyo. Diba halos isumpa mo yung pandemic? Huwag kang matakot sa pandemic. Matakot ka sa parating. Ano yung parating ngayon? Paano hindi ng gera ngayon? Maniwala. Alam mo sino yung maliligtas? Yung video ng pera. Pag wala kang pera, makamatay ka rito. Bakit? Pag may pera, takbo ka ng Switzerland. Takbo ka ng Netherlands. Eh, yung lugar na wala ng gera. Paano kung wala? Yun yung dapat makita natin. So kami, kaya gano'n mag-isip. Kasi parang sabi ko nga nakarang training, kailangan dito baliw ka talaga eh. Yung alam mo, isang ano, hindi yung mangyari, alam mo mangyari, ina-advance mo na. Tingnan mo si Albert. Sabi ko nga, di ba? Nakarang sabi ko, kaya nga si Albert Einstein, kung tayo, may ilaw tayo, baliw yun. Baliw lang yun eh. Alam mo, meron lang si Albert, baliw lang siya. Saan sa baliw? Alam araw, magliliwanag. Sabi ng mga tao, sabi na paano mangyari? Paano yung kandila magiging ilaw? Subukan mo, walang ilaw ngayon. Nasa sitwasyon tayo ng nakarang panahon. Ang meron lang kandila, malinaw ba sa'yo na pwede magkailaw? Di ba hindi? Pero ano meron si Albert? Baliw lang. Kaya mas may baliw sa kanya ngayon. Sino? Si Elon Musk. Ang tagal ng Japanese car, hindi nila naisip yung electric car. Ano meron si Elon Musk? Baliw lang. Dati sinasabi natin, sa TV lang yung lumilipad ng kotse. Eh, may lumilipad ng kotse. Ano meron yung tao yun? Baliw lang. So, ibig sabihin pala, kapag meron kang marating sa buhay, minsan nababaliw ka talaga. Tama, kailangan baliw ka lang talaga. Tama ba? So, anong punto? Ganun din dito, dapat malinaw sa ikatamaan. Hindi na tanong kung paano mo kukuhain, ang importante, gusto mong kuhain. Tama ba? Kasi, kahit hindi mo alam kung paano kukuhain, pero alam mo gusto mong makuha yan, mangyayari yan. Tama ba? Posible talaga eh. So, paano mangyayari? O, balik tayo dito. Prospectus. O, tagtag talaga yan. Dapat 100 yan, pinakamababa. So, dapat yung grupo nyo, ganun din. Dapat, di ba, may mga grupo na kayo eh. Dapat yan, nagbimiti kami, ganyan ginagawa namin eh. Halimbawa, ako mag-isa, di ako muna. Pag nakakuha na kami, 3 na kami gumagawa ng prospectus niya. Sine-check ko prospectus mo. Sine-check ko prospectus mo. Para ilan yan?
Tapos alamin ko anong background niyan. Paano ang background niyan? After ganito, naggagawa na. Pupusida kami sa pag-i-invite. O, ito, prospecting ko ha. Pupusida sa pag-i-invite. Pag ito min-invite, dahil bago to, halimbawa ikaw to, ito daw na yung bago. Hindi naman marunong pa mag-prospect yan eh. Tama mali. Marunong yan konti-konti. Anong ginagawa namin? Mashoot lang ha. May kuling. Tama mali. Anong gagawin namin? Para nalalayan namin, ano background niyan? Apply, ang background na ito, ano to? Empleyado. Okay, ganito may imbitahin na. Ngayon, kapag may tanong, balik ka sa akin, alalayan kita dyan. Ibig sabihin, pati pag-invite, inaalalay namin sa kanya. Apply, ganito. Tapos ang usap nila, ano nang iusapan nyo? Apply, ganito lang. Ganito sabihin mo susunod. So, ginagay namin talaga. Tao by tao. Bakit? Again, kailangan umpisa ng tama. Paano punturon? Parang ganito yun. Ikaw to. Simple na itong taong to. Lahat ang alam mo, masisip nila. Ba't again, hindi lahat ang tutuloy lahat? Tama, hindi lahat tutuloy. Pero umpisa mo na ng tama lahat. Pag natuto yan, ibaba mo rito lahat ang kailangan. So, anong point? Dapat treat your business as a business. Kasi ang totoo kaya hindi tayo ganun ka-organize, hindi natin ganun inayos, kasi ang tingin natin dito small time. Kaya lang paano magiging small time ang 2.4? Yung 2.4 small time, yung 20 na sahod kada buwan, kung na big time, ano yan? Parang baliktad, tama? Kung meron man talaga big bucks of money, 2.4, yan malinaw eh. Imagine mo, iba na lang. Imagine mo ang kinita ni Joseph, di ba? Ito yung huling kita ko pa. Hindi ko na alam ngayon. That time, ang kinita niya sa network, 100 million. Network. Ngayon, average si Joseph yun, 7 million pa. Then tell me in small time. Again, it's all about numbers. Kaya nga, ganito ko seryoso na ito. Bakit? Pare, yung 2.4 big time yan. Tama? 50 minutes. Ba't ako magbibig sa 50 minutes? May 2.4. Malinaw sa akin eh. Kaya nga ganun, babalik ko eh. Gano'n ba kalinaw sa'yo? Dapat malinaw talaga sa iyo. Kaya paulit-ulit tayo babalik doon. Gano'n kalinaw sa iyo? Tuloy yung kanina usap namin. Pare highest pairing tayo sa Mobile Pilipinas. 2.4. Talaga after 59 na namin talaga. Sana lang. Kasi hanggang di pa humahato ng todo, di masabi. Tama? Pero pag humahato yun, ano yun eh? Kilala niya si Daviton. 10 generation ito mo. Pero pag bumira talaga. Yes, yun boy. So, ibig sabihin parang dapat malinaw. Kaya ito mo, kanina pa lang, nabagtaan sila parang ito natin. Dito. Sabi niya. Sabi ko parang challenge lang dito. Madaling tingin ang dilemma para mapapanetwork. Sabi niya, after, yun ang forte natin. Punta sa ulo nga eh. Negative sa networking na papanetwork namin. Yung pa kayo ng tingin na. So, ano point? Parang malinaw eh. Kasi yun, hindi naman tutuloy kung hindi malinaw sa kanya putat eh. Tanong lang. So, ganun din dito. Kasi again, hindi ka kikilos sa katiban pa rin. Bakit tayo tumatagal? May diretsahan. Ba't may mga dealer tayo? Up to na walang direct, walang prospect, may magagalit na. Kasi totoo, hindi malinaw sa'yo. Minsan nga, tinatamad ka dito. Masabi lang nila vice president ka, pumupunta dito. Diba? So, ganun yun. So, again, para sa ito, hindi naman para sa amin ito. Sa ito, lahat ikaw mag-benefit. So, ano kailangan? Umpisa mo lang muli. Tandaan nyo, every time na may mali, back to basic ulit. Ganun lang kasimple yun.
Huwag ka mapapagod. Alam mo, kaya marami na pumasok sa ganitong industriya, hindi magawa kasi ayaw mag-back to basic. Paano no shortcut? Paano walang shortcut eh? Lahat dadaan lang talaga ng proseso. Yun ang kailangan malinaw sa atin. Yun, sila mag-test, bakit magaganda ang checking ngayon? Sila Sir Henry, sila Iman, sila Magera, kayo, lahat. Kasi alam nyo sa sarili nyo, hindi trabaho na uli. Tama? Kailangan mo trabaho uli. Totoo naman Pilipino, masisipag naman. Tama ba? Masisipag naman Pilipino eh. Kaya lang isa tinatamad. Tama? So, kailangan malinaw sa'yo talaga yan. Kaya eto, pag ginawa mo talaga, itry mo talaga negosyo, talaga mula sa puso talaga. Kasi pag mula sa puso, gagawin mo talaga yun. Prospectus, 100 talaga yan. O ngayon, di ba nakalagay dito? O yung schedule mo. O naka-reference din dito yan. O, to be follow up. At this day. Tapos magpe-pay na this week. So ano kung sino monitor mo? Kasi kapag wala kang ganun, wala kang chart, hindi mo alam kung ganun may papalo up. At ang pagpapalo up, consistent. Hindi porke hindi sumali yung ngayon yan, hindi nasasali. Ang totoo, ako yung porke ko paano. Hindi sumali po siya. Ano ko eh, buwan-buwan talaga eh, hindi sumali. Tulad yan, hanggang ngayon, meron pa akong 4 na ka-pending. Tangin na, pamove ng pamove. Hindi naman ako tumitigil. Kasi totoo, sa sunod mahiya na sa iyo. Bakit uubusan na ng dahilan yun? Parang yung meron kami kausap nila, Vice. Supplier ng produkto natin. Magsusupply. Gusto mag-supply ng product natin. Parang consistent. Madalas hindi ko sinasagot eh. Kaya minsan nahiya na ako. Sige boss, set natin next week. Pero totoo hindi ako sisiputan next week. Kasi nagkakataon may tinatamang schedule. Sabi ko sa kanya, boss, puta na, consistent ka talaga. Alam mo, sabi niya, pre, alam mo, kapag hindi ka consistent, malay mo timing niya na pala, hindi mo lang pinalo ulit. Alam mo, sinong perfect example dyan? Yung barkada naman may-ari ng isang kumpanya, ang pangalan Dokpat. Alam mo gano'ng katindi yan? Itong Dokpat, may nag-invite sa kanya. Nag-invite. Pin-reset yung negosyo. Alam mo pagkakamali nung nag-invite? Hindi pinalo up. Alam mo nung nagpipedwan na kami, I think at 3 weeks ago, punta ko sa kanya. Usapang tropa ba? Pinagpatuloy ng konti. Alam mo, Jake, naalala ko nga ng time na sabi niya, time ng nag-invite sa akin, mali-mali. Imagine mo, hindi na mo pinalo. Ibalik na ako sa network. Sino nakakuha? Ibang tao. So, kaya ito ng punto. Yung tao hindi sumasali sa inyo, hindi ibig sabihin niya, lifetime na hindi sasali. Maaring hindi timing ngayon. Maaring hindi niya kailangan ngayon. Pero baka next month, kailangan niya na. Tagal ng paulaw-apan dito. Nakilibang na kuha na. Tagal ng paulaw-apan, hindi naman din sa araw, game kagad. Kaya talaga pre, tulad niya. Yung isang pinoprospect namin ni Vice. Networker dito. Kaya lang negosyo niya sibuyas. Siya yung nagsusupply ng malaking sibuyas dito sa Metro Manila. Sabi ko, boss, kumusta? Manila ka ngayon? Manila ka? Boss, wala ako na sa Pangasinan ako eh. Ano ginagawa mo dyan? Nag-ano ng sibuyas. O, kumusta mo? Malakas negosyo. Mahina nga. Kaya pa tayo mamimik kasi. Kaya tatapusin ko lang to, tatapusin ko lang. Hindi, okay na. O next month, papalo ko lang siya hanggang sa mag-business sa akin. Ano mangyayari? Bakit mag-meet? So, dapat ganun din sa atin. Dapat, consistent ka lang. Alam mo kung sino maraming contacts kayo yun. Ako, patulog ko ang contacts ko lang, alam mo saan nakadepend. Dito na sa loob. Dito na ako sa loob. Kaya ito, ini-stop ko lang. Halimbawa, may bago, may pumasok. I-stop muna ako dyan.
Kapag na-meet na uli, sabay titira uli ako dyan. 20 ng 20 uli yun araw-araw. Sa araw-araw yun. So, ibig sabihin kung titignan mo, lahat ng ginagawa ko, lahat may time. Why? We do business eh. Tama? Ito kung maliit lang yung bigyan ko rito ni Koso. Bahala na, di ba? Basta tira-tira, walang ganun. Hindi pwede negosyo ko, tira-tira lang. Bakit titirahin ka rin niya? Tama ba? Balik ulit tayo dito. Go ulit, tira-tira. Halimbawa, prospect list. Set mo ngayon dito, tatlo ng tatlo. Sabi mo nga sa kanila, imagine mo ilang kayo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Balwal, 15 kayo. Ang usapan, isa lang. Kahit anong mangyari, magdala ka ng isa. Yung 15, isali lahat yun. Baka misa nga, kalagitan ng presentation ng clinic. Pero may matitira ron sigurado. Palagi mo na sa 15. Dumating na, ang nagtuloy 5. Sa 5, ang sumali, 2 lang. Good or bad? Good. Bakit? Yung 15 nyo, naging 17 na kayo. O yung 17, pagkakarga uli, invite uli. O ilan yung dinala? 17. Ilan ang dumating? Ang interesado, 5 lang uli. Ang nag-pay naman 3, ilan na kayo? 20. Ibig sabihin pala, kung bibilangan mo lang yan, para 6 months, di tapos ang effort mo. Bakit may tumatagal? Hindi kasi consistent. Anong point? Consistent sila. Huwag ka lang hihinto. Diba? Isa kasi pagka na-reject ka lang ng ilang beses, namihina ka na. Diba, pinanghihina tayo, parang hindi sa akin ng network. Nagiging madrama na tayo sa buhay. Parang hindi para sa akin itong network. Parang gano'n, di ba? So, tanda mo, maniwala ka sa akin, may tamang tao para sa'yo. Hahanapin mo lang. Pero kaya ko i-guarantee, yung tamang tao, nakadesign para sa'yo. Hahanapin mo lang. Kasi nga, deck of cards yan. Pwede, di ba, ilan ang alas? 4. Ang alas ba lahat sa taas? Di ba, pag na-reshuffle mo, minsan nasa gitna. Minsan nga, nasa dulo pa eh. Parang lagi na lang yan eh. Imagine mo, 7 ka, nilaban mo, kasunod pala, 2, maybe ka na sana. Kaya na nanigurado ka eh. Sino ba tumatama? Respect yan. Di ba? Tandaan nyo, walang yumamang mahinang loob. Name it, sinong yumaman ng mahina loob? Wala. Lahat ang yumaman ng malakas sa loob, ibig sabihin lahat yan tumaya dahil ang negosyo. O ganun din dito. Nakukuha nyo? Ganun lang mo ko. Parang goal mo, punin mo 3 na 3. Kasi hindi naman natin sisipot. Kasi kung isa lang invite mo, pag hindi sumitin ka, zero production ka. Saan mo makukuha yan? Dito. Saan mo makukuha yan dito? Dito. Connected ka 3 yun. Di ba? Saan mo gagaling dito? Di ba dito? O di ba kikitin mo rito? Kaya lang kung 5 lang tao mo, di ubus ka. So dapat continuous yan. Kasi totoo. Yung tamang tao yan, baka nasa loob ng contacts nyo, hindi na lang nag-invite. Yung totoo, ilan in-invite mo sa contacts nyo? Mami ko, ilan na in-invite sa contacts mo? Okay, ito lang. Ikaw, ilan? Diba? Hindi natin ginagawa. Diba? Ako, mas gustuin ko pa, mas gustuin ko pa mag-prospect ako kaysa mag-Facebook. Bakit pa? Wala naman akong makukompera dyan. Panunurin ko yung vlogger, lalo na silang yayaman. Tama? Ipayamanin mo na sarili mo. Yan pa naman pag ano, na-excite ako, di ba? Totoo mo, kay ikaw eh. Pag may nag-positive, may interesado, excited ka. Maniwala ka isa, mula bukas, umpisa mo, araw-araw wala bumpay. May magsasend dyan. Ako, ang sinesend ko nga, pinakita ko naman sa iyo dati.
Ang sisave ko, di ba, basis yan. Ang kasunod niyan, yung apat na box. Ano yung apat na box na yan? Nakauna, airline ticketing. Pati nga yan, nakasalansan. Una ko, airline ticketing. Musta ka ba nun? Susundan ko ng travel and tours. This payment, pinakauli ko dito. O yun ang sisave ko. Paano yan? Gagano lang yun. Lagay ngayon dito. Paglagay dito, punta rito. Di ba? Di tapos na. Pag na-schedule mo na, sa mo dadalhin dito sa opisina. Kung sa probinsya ka, di dapat may isang area ka rin. Ito na kasimple. Ako, sabi ko, nung nakaraan, sinabi ko sa kanila ako, kinuwento ko sa kanila, baliwag. Pare, one month, pare, 38 kg. Baliwag mo lang. Walang babaan yun, sa buwan yun. Lumuwi talaga bahay. Ano ginagawa lang ng tinawa? Ito simple lang ginawa ko. Taga-Bulacan ba ako? Hindi. Sino nakuha ko? Taga-Baliwag. Ito taga-Baliwag, ano to? Di dalawa na kami. Ano mo sabi ko sa kanya? Ganito na gawin natin. Hanap tayong coffee shop. Sa may coffee shop kami, kung alam niyo yung, di ba, may flyover yan eh. Basta doon sa Baliwag, Bulacan. Nandun lang kami sa area yun. Sabi ko, umpisa natin, iikot tayo. Pag ikot natin, lahat ang interesado mo, dadali natin ng coffee shop. Lalatagan natin. Imagine mo, dalawa lang kami. Dumating sa point, yung coffee shop din, puta lahat ng table sa akin. Malis ba kami? Hindi. O, sabi ko sa atin, mo apply. Pag umabot ko ng ganitong tao, baba kami. O, baba siya. Training. Sabi mo, may Doc. I-ano natin ito, training na. O, sige. Baba ko dyan, pabuti mo ng ganitong numbers. Kahit 30. Ng 30. Baba siya. Pagbaba niya, puta kami na magbababa. Ito, per week, baba talaga. Bibigay ko commitment ko, bigay mo commitment mo sa akin. Hindi pwedeng hindi ka bababa kasi malulusang tulad niya kayo, champion, sa inyo, may Ecija. Parang weekly, Friday, umpisa nyo kada Friday, baba. Parang diretsa, totoo. Tayo na naman mahuli. Alam mo ba, yung kapitbahay natin, yung malaking kapitbahay, hindi dito. Parang naka-offline na. Lagi yung offline na. Kahit i-check mo sa Facebook, offline na, o tingnan mo, mag-text. Sa inyong area nyo. Ha? O, Cavite, hindi tao mo. Saan ang mga tao nyo? O, pare, hindi naman ganun kalayo Cavite. Ang goal mo lang isa. Bakit? Binigay mo naman commitment, bumaba ka rin eh. Kailangan may agreement na kayo doon pa lang. O pare, Friday, baba tayo ha. O Friday lang. Kapag nakasanayan nila, o sunod yan, system day nyo na. O system day, baba tayo. Pare, ang goal mo lang natin, dalawa lang. Isang Friday, isang system day. Sagad 3. Yung big forum natin dito. Yun lang. Pare, bigyan mo 3 buwan sa bugyan. Iman, ganun din. Cavite, baba pare. Parang umpisa mo, 5 lang kayo dyan. Pero doon pala may projection ka na. Anong projection mo? Dapat pagdating ng 3 buwan, dapat eto na tao ko. Hindi pwedeng go with the flow. Hindi pwedeng kung kailan dadami. Hindi kayo hintayin yan. Ikaw gagawa na magpaparami. Hindi sila magpaparami. Ikaw magpaparami. Depende kung paano mo siya ano. Kaya yung probinsya, totoo lang, sabi ko nga. Anyway, balik muna ako dito. No? So eto, yung activity naman na gagawin nyo, tama? O nakalatag yan. Ano ba yung activity na kailangan nyo na nagagawa everyday? Si Twitter dapat meron kang home party. Hindi dapat mawawala yan. Lahat ng bago, lalo probinsya, automatic yan, home party. Lahat ng probinsya, imagine mo, may 3 sumali. May 3 sumali ha. Yung 3 sumali, mag-set na lang ng home party. Like for example lang, Ilocos, halimbawa, Ilocos. Halimbawa, base nila dito sa nakalimutan pa ng lugar eh. Home party, halimbawa, may 3 sumali. Etong 3 sumali,
para set up ng party. Kailangan mo ng marami? Hindi. Para bigyan mo lang ako tatlo. Tatlong pinaka-interesado. Hindi ko kailangan ng marami. Tatlo lang. Kung mas lima, mas maganda. Kung tatlo yan, hindi na lahat yan. Siyam. Eh, totoo wala naman umayos sa negosyo natin eh. Sabi nga sa kanya kanina, parang dito parang diretsahan, 100%. Walang umayaw, wala ng pera. Sabi ko sa akin na, umayaw na sa networking, pinapapasa din pa natin, ayaw nga mag-networking. Eh, ito nga gusto eh, pera lang ang ulang eh. Siyam na agad yan. O, tingnan mo ha, siyam. Tingnan mo, dudapat lang yun eh, siyam. May pumasok sa siyam, ang sumali tatlo. O, ilan na yun? 6 na kayo. O, 6 muli mo party. Tigta tatlo, ilan na yun? 3, 6, 9, 12, 15. 18 na tao na yun. O, home party pa lang yun. Eh, meron ka pang table to. O, lalagyan nyo pa rito yung isang araw nyo, lalagay kayo rito, SBO forum. O, kasi dapat ang activity niyan, simply tatlo. Table talk, home party, seminar, big event, 4 pa nga eh. O, gawin lang yan. It's all about planning. Hindi pwedeng walang plano. Tama? O. Puno yan kasi, tingnan mo, halimbawa, ito yung kalendaryo. Pare, araw-araw yan tatlo, 3, 6, 9, 12, 15. Grupo na yan ha? O, 3, 6, 9, 12, ilang araw meron sa isang buwan? O, 25 days mo na lang sa isang buwan. Huwag mo na sama linggo. Kung tatlong schedule yan per day, ilan lahat yan? Ilan na ang activity? Pagkiti mo ha? Para 75 yan. O, ang tanong, how ba masasabi mo hindi katamaan? Sa yan. Kaya natutuwa yung incentive natin, napakaliit ang binibigay natin. Ang liit lang yan. Hindi sa pagmamayabang, pare kaya naman kasi kung may puporkas mo. Kaya lang pag hindi nagagawa kasi hindi malinaw yung plano. Hindi malinaw yung direction sa'yo. Pero pag malinaw sa'yo yan, sabi ko nga eh, simple lang eh. O, ilan pa taon? 6, 4, elementary, 6, 4, ilan yan? Hindi ba pala to? 6, 4, 5, ilan yan? 15, plus board review, 18, 20 years. Para 20 years ka, pinlano ko, kapag 17,000. Matinding plano ha, ilang taon? 20 years. Pag-graduate ko, 17 million. Eh, ba't hindi ko planuhin yung 2.4 million? Tanong ko tatamaan ko. Pare, pagbaliw ka pa, tamaan ko to. Ano may gigil? Isang bilaw ka. Diba? Kasi, imagine mo may 2 milyon, kalahating milyon. So, diba? Hindi na. Kasi pag hindi ka baliw, pag-lobat ka, hindi ka excited. Excited ka, hindi ka natatabang. Pero pag malinaw sa iyo, ay maniwala kay bawat tawad niya. Iba tawad niya. Bagala. Lalo pa accurate system natin. Diyos ko na ako. Punta pag nilatag mo, hindi ba? Itiin ko to, sumasablay ba system natin? Hindi nga, di na dito ako. Yung totoo, sumasablay. Ilang percent? 99 sumasablay? Ha? Accuracy rate, 99%, tama? Kasi, to be honest, hindi ko naman pwedeng sabihin 100%, gawang tao lang to eh. May supply ka lang. Gcash ka eh, hindi tayo nagre-reklamo. Umaano yung system eh. Di ba? Yung pang-bangko nga sumasablay, hindi tayo nagre-reklamo eh. Tama? Ba't ka magre-reklamo? Negosyo mo to eh. Dapat nga, mas protektahan mo to eh. Kaya ang good news niya, hindi nga sumasablay. Di ba? So, gano'n kasimple. Di ba? Kaya nga tanong ko, isang ganyang platform na yan, isang ganyang setup, paano sasablay? Sabi mo sa akin.
Tama? Na ang goal mo ngayon dyan, di ba? O, eto ngayon. Pa, ano nailatag na. O, diyan ka naman kung saan yung follow up. Diyan magkakatal yan. Alam mo sa magkaka-crucial na dyan? Follow up at closing six. Pero, ito point. Napaka-imposible na yung taong positive na gusto ng negosyo, kasi wala lang pera, mag-negative, malabo. Alam mo sa nagkakatalo? Kung paano mo i-present yung close ng sales. Yun talaga eh. Kasi kahit anong ganda niyan, kahit anong malupit na presentation, kapag sablay yung follow-up mo, sablay yung pag-close mo ng sales, bali wala lahat yun. Kasi mo, di ba, hindi mo maglatag, puta, detail na detail. Nabaliw naman eh, ba't di sumali? Yes, normally, mayroon hindi talaga sasali. Pero kung marami invite mo, hindi ka kang mag-worry. Tatamaan mo pa rin, marami eh. Saan mo umpisahan? Ulitin ko, saan mo sinisimula? Sa sarili mo. Anong goal mo? O, dahil lagi ito, ano lang goal mo rito? Hindi ako papayag, wala akong dalang invite everyday. Hindi mo, sige, for the worst, hindi man everyday, at least 4 na beses sa linggo. Ngayon, kasi ganito yun, no? Paano kung magkakaroon ng maraming activity? Hindi lahat ang kinokontak mo rito, naka-line up sa unang linggo. Minsan niya nasa pangalawang linggo. Minsan niya nasa pangatlong linggo. Ang importante, mapuno mo yan. Ngayon, habang may mga activity ka rito, gumagawa ko uli ng panibagong lineup for the next week hanggang February. Sorry, ano ba lang yun eh? November. Hanggang December, may lineup ka na. O, diretso ka ngayon. Di ba? O, ayun. Kasi may tinatawag na cooking time eh. Hindi lang ang nilatag mo dyan, sasali ko dyan. Minsan on the next month. Yung iba next week. Iba next week. Importante, meron kang niluluto. Ang problema, kung wala kang niluluto, kaya yan. Hindi mo lang ginagawa. Hindi mo ginagawa, tinatamad ko eh. Ba't ka tinatamad? Malabo sa'yo. O saan bumabalik? Lagi yung balik dito eh. Tama? O pagka nakauwi, halimbawa, paano ako? Ulit niya. Pag pinalapit, boss, kumusta pa ko eh? Okay naman ako, karating mo lang ba eh? Pare, thanks God, nakakawin ka ng, thanks God for the safe trip. Kumusta boss? Okay na tayo babalik? Anong usapan? Pag walang pay, yung iba kasi hindi na pinapalog, ako hindi. Pare, patinin mo ng training. Pare, balik ka. Sige, abang ginagawa mo ng pare, aralin na natin para pagdating ng setup na dumating na yung pera, at least umpisa na natin. Kasi kapag hindi mo ginawa, aaralin mo pa rin yun. Tama? Yung usapan namin, pare, aaralin mo. Mas maganda habang ginagawa mo na parang aralin mo na ngayon. Kapag inaaral mo ngayon, pag dumating yung pera, o di ba papakinan lang natin, kasi pagdating ng pera, doon sa mo palang aaralin, pare, waste of time yun. O ngayon, o imagine muli, lahat kayo may follow-up, ganyan karami. Kung 20 tayo rito times 2, di puno na tayo. O ngayon, kung yung 20 yan, puno tayo rito, ano mangyayari? Eh di ba lang yung mga tao? Bawat isa ngayon, i-apply nyo ngayon yung ABC rule. Kasi ang hirap mag-ABC rule nang walang ABC rule. Alam mo, grabe itong kumpanya natin, napakaganda. Alam mo, dami ng PPE, sulang tao. Sino gagawa? Ikaw. Ano mo sabi nga niya, kung mag-workout ako, mag-workout again. Apo, hindi natin kami ma-maximize na namin. Mas maganda to. At least paghaharian namin dito. Pero sayang. Para dito wala ka nang iman mo, naka-wifi ka. Naka-aircon ka, may stage ka. Dito ka na matutulog. Nandito rin lang. Diba? So, again, paano depende kung paano ko siya i-follow up.
Paano ba, basta kahit di sumali ang goal mo, pati ng training. Kung may soup dyan, kung meron man sa grupo nyo, pare, soup training natin tumataba. Lahat ang, pare, ilan ang pending natin? O lahat ang ano, pati na natin ang soup. Sa babagsak kayo, namamotivate yun. Kasi pag hindi mo pinalo up, pare malulubat yun. Ikaw nga kasali, nalulubat, yun pa kayo hindi kasali. Di ba? Isang taon na nga, nalulubat pa tayo eh. Eh, lalo isang araw. Uy, pag napakwento sa iba, tapos na yun. Diba? Paano? Pare, aral. Paano naman quick qualify? Pare, okay ba sa'yo to? O, ang ginagawa kasi namin pag nag-quick qualify, ang gagawin ko namin dyan, pagbalik niyan, i-review ka ulit. Pare, ililinaw ko lang ha. Paano lalabas sa akin 14,000? Sa 14,000 pre, ito yan services. May produkto. May para mabawi natin. Ganito. Tulungan kita sa produkto. Pagtulungan natin, business natin. Kaya usapan namin tatlong account. Pare, kung kaya natin hapitin, within this month, tapusin natin sila account. Bakit? Extreme mo yun. O ngayon pare, sa tingin mo anong umahanda para hindi natin magawa? Kasi mamaya bigate ng pera, hindi pala pera problema, oras. Diba? Pare, gawa mo na ng paraan. Yung pala kausap mo, may pera naman. Ang problema niyan, paano nagagawa ng oras eh. So dapat malaman mo sa kanya mismo sa anong umahanda para hindi niya magawa. Halimbawa, pare, totoo lang gusto ko. Si Mrs. supporting naman. Problema ko yung 14,000. Okay, 14,000. Ano pwede natin magawang paraan dyan na pwede natin magtulungan? May mauutangan ba tayo? Ay, una mo lang, may ipon ka ba? Wala ka. So, hindi pwede sa ipon. Saan tayo pwede paano natin masolusyonan to? Meron ka ba mauutangan? Meron ako mauutangan, siguro halagang, dahil sa iba, nasabi niya, mga 7,000 lang mauutangan ko eh. Pare, magkano pa kulang? 7,000 pa. Saan natin pwede kuha itong 7,000 na to? Pare, baka may masasangla ka dyan. Ano yung pwede mo sangla dyan? Pare, meron ako rito kwintas. Magkano abutin yan? Siguro 3,000. Magkano kulang? 4,000. Pare, baka may 5,600 dyan. O di na i-guide mo. O ngayon, paano natin babawiin? Ito produkto. Magkano computation ng produkto pag ano? Pag binenta mo? Gross yun. Yung insurance ba nagbibenta? Basta hindi ko na alam kung paano nyo di-discard yan. Anong point lang? Ang tao lang naman, kaya takot maglabas kasi hindi niya alam kung mababawi niya o hindi. Kailangan maging malinaw sa kanya. Paano po niya mababawi? Tama. Ganun ka simple. Pag sumali ngayon, tulungan mo, huwag mo pa ibigay agad. Ang turo niya, 3 lagi, hanggang 3 layer. 3 layers, di pa tawag yan. So anong punto? Agin ko, gagawin mo na ng tama. Kasi mapapagod ka dyan. Kapag pinali mo negosyo mo, pagod ka dyan. Umpisa ka ng umpisa. Umpisa mo na ng tama para hindi ka na paulit-ulit ang umpisa. Ano ba simple? Turuan. Bakit? Kailangan ma-duplicate ka eh. Tama? Kaya ngayon ang disadvantage ng online, para walang duplication dyan. Kaya nga lahat ng offline eh. Kasi ngayon online ka pa ng online. Pare, duduplicate mo, 3 lang nasa. O, tingnan mo, gano'ng kabilis niyan. Pag nagawa mo na yan, nagawa mo yung 3, sino gagawa ng 3? Ilalim na. O, kikira ulit ito, 3 ulit. Anong punto yung pipeline dapat hindi napuputol ng tubo yan? Basic talaga yan, di ba? Simulan nyo ng 5 fingers. Ano? Di ba, ganun lang po. Sa tingin sa mahirap yan. May meron ba? Nasa mahirap eh. Kaya nga totoo,
Sabi ko nga eh, pare kung ang networking ay nagka, hindi ka professional. Yung isang kaibigan namin ni Boss Alvin namin, parang 90% sa pangit na salita, walang-wala talaga. Pag nakita mo yung tsura eh, may kotse lang eh. Pag wala yung kotse, may kita mo talagang ano, may kita mo talaga. Totoo. Mate, may kusubig kami ni Vice. May mga kaibigan namin sa mga industriya ba? Parang mali mo kausap namin ha, sa baga, parang kumikita ng 300,000. Puta, nalalaman lang namin kumikita, naka-sports ko. Pero wala nakita kami sa itsura talaga eh. Bakit imagine mo anong background? Tambay, puta na yun. Saka nakikita tambay na 86. Nakikita ko tulog. Sir, anong background mo ba? Anong construction ka? Sir, ano mo eh. Hindi siya mason eh. Alam mo yung taga-tik-tik ng ano ba yung nagbabasag ng ano ba tawag sa ganyan? Nagbabasag ng pader. Ano ba tawag doon? Mason ba yun? Mason ba yun? Yung nagtitik-tik na iba. Halimbawa, ito, i-renovate mo. Babasagin mo to, anong tawag doon? O parang ganun. Imagine. Parang imagine mo naka-Montero na 2016. Eh, paano market natin? Kaya paano may ganun? Hindi na magawa. So nagkakatalo, parang burning desert lang. Hindi mo lang ginagawa. Ano, may na-encounter na ako. Alam mo, ito totoo, ano totoo? Ang daming interesado magtayo ng private tutors. Bakit? Yung nakausap ako, hindi lang pwedeng tanongin kasi kaibigan. Kasi naka-network. Nakalagay yun, nakalagay. Dati pa to, dati pa. Nakalagay sa dribble, alam mo. 5 yung nabasa. Ano mo nakalagay? Gusto magtayo ng parang ganyang negosyo. Ibig sabihin, maraming interesado kasi trending talaga yung negosyo natin. Hindi nila ginagawa. Tama? Kaya abangan nyo, may darating pang incentive si Bert. Wala naman ginagawa ni Bert para sa inyo. Dapat ngayon pala, prepara na kayo, dapat may manpower na kayo. Para pag tirada ng incentive, ready na kayo. Kaysa doon ka pala kung si-set up ng tao, ngayon wala, matawin mo na. Anong gagawin nyo ngayon? Para January, putukan yan. Alam mo, ang peak season ng networking. January hanggang Mayo yan. Peak yan. Anong gagawin mo? May December pa lang, siniset up mo na yung tao para pagdating ng January, pakbaka na naman tawag niya. Bakit? Kasi dyan ang magandang panahon. Bakit? Kasi ang January hanggang March, walang bayarin yan. April may bayarin. Bakit? Holiday. So dapat marunong kang bumasa ng kalendaryo. Walang bayarin eh. Alam mo, bayarin yan, June ulit, pasukan. Kaya eto, walang ganong gastos ng tao maliban sa mahal na araw. Kaya puta, sabog na sabog dyan. Ngayon, kailan mo i-prepara? January ba? Ngayon pala, prepara mo na. I-ready mo na yung manpower mo. Nakakuha nyo. Ganun lang simple. Tapos ito yung goal. Halimbawa, tumama ka ng 50,000, o goal mo 70. O paano mo tatamaan yung 70? Normal yan, nagpa-fluctuate yan. Nagpa-fluctuate, tama? Hindi naman laging angat yan eh. Halimbawa, 70 ka ngayon, bababa ng 50, aakyat ulit ng 60, o mag-iisang na, bababa ng 80. Pero mali, yung galing ka sa 1,000, bumaba ka ng 5,000, nakang-taping mo. Ibig sabihin, hindi ganun katibay yung pundasyon ng network mo. Kaya nga nung punto, kapag ikaw ay may tao, sabay na sabay yan, balanse. Anong balanse mo dyan? Training, activity, para sabay yun. Kasi the more na mas nagtutuloy yung tao, nagduduplicate ka, mas lumalapad dyan.
CP ka dapat, kada ano, naduduplicate ka. Dapat may timeline ka. Kami, apply namin, alam mo, ba't kami talagang lumipad? Yung timeline sa amin, 6 months kami. After 6 months, pababayaan na kami. Anong sabi namin? Eh, kung sabi lang, may pala matawin na natin. Kaysa pagdating ng 6 months, saka tayo pabayaan. Samantalin natin na just apply. Kailangan, lahat ang alam ni apply, ubuti na natin. Ano nangyari? Di 4 months pala, lumipad na kami. So, kailangan. Kailangan matibay network. Right now, nasa building stage kayo. Binibuild mo yung empire ko. Sa pagbibuild ng empire, anong kailangan mo dyan? Di ba? Lahat ng materyales. Anong materyales kailangan mo dyan? Semento, graba, buwangin, bakal. O, pag nilagay mo sa network, anong materyales ang kailangan mo rito? Nandyan yung training. Nandyan yung babandwing tao. Hindi, gano'n lang eh. Puro, tasad po, trabaho na tayo. O talaga, patak-patak, respeta. Eh, pinwento ko nga, di ba nakaraan? Saan kami punta sa kami nagbabanda, punta sa release ng malabog ng kalukuhan. Ang pulot, pero isang pulutan namin. Kalderetang kabayo. Pero sarap. Tapos, ang pinino namin, pero tuto. Hindi ko naman sinasabi uminom kayo. Kung anong gusto ng grupo, dito kayo. Kasi habang nagkikwentuhan kayo, nagbabanding kayo, nakakapag-training ka. Di ba? Eh, gano'n lang naman eh. Di ba, pag nagkwentuhan, pasayahan, ulitan, maya-maya papasok ang training. Ang tawag doon, informal training. Hindi mo alam nakakapag-pick yun, ha? Kasi kailangan masaya yung tao, kailangan nag-enjoy. Kasi pag gusto mo seryoso rin, mawala, di ba? So, yun na kailangan. So, ganun lang, kailangan habang kumakapal, ipat nyo talaga yung mga ano. Dahil weekly yan, dapat may meeting kayo. Weekly talaga yung meeting. Hindi ko alam kung paano nyo gagawin, kung last week of the week o first week of the week. So, dapat latagan talaga yan. Kailangan tulong-tulong. So, tandaan nyo, pare, napaka-importante ng oras. Bilis ang panahon, 2024. Parang kailan lang. November na, imagine mo kapapasok na ng November, patapos na ng November. Next week, kalahati na. Ha? The same time, pag nag-hit ka ng incentive, ang bakbakan yan, kung 2 buwan yung binigay ni Vice, kung 2 buwan situate yung unang buwan pa lang, yung unang point, halimbawa, in-announce ni Vice itong incentive, bukas kagad, o ngayon pa lang, plano na kagad, right after the day, bakbakan na kagad. Dapat situate, kung 2 months ang binigay na timeline, yung unang buwan pa lang dapat report ka na. Hindi man kalahati. At least, alam mo na kung paano mo amin yung kulang. Makapoforecast mo kagad kung ilan ang kulang. Diba? Hindi pwedeng sa dulo kung doon ka mag-aabol, kakapusin ka dyan. So, parang kami, di ba? Inaabol namin that time 120 points. Dahil ang kulang namin, tapos na kami sa 90, 30. O, ba't namin tinamaan yung 30? Kasi alam namin kung saan namin kukuhain. Bakit? Ang dami nakapiglang pending. Marami kami tanim. So, dapat ikaw ganun din. Lalo pag may incentive, dapat marami kang tanim. Alam mo kung saan mo kukuhain. Halimbawa, kung sa kulang pa tayo ng 10, saan natin kukuhain? Sino yung mga ano natin? Pending na pasok na mag-pending ito. Kailan daw ba to? Sabi nito pa, o ulam, o dagdag tayo na, paano mo sa ka mag-adjust? Okay, dagdag tayo ng activity. Kasi kulang yung pending. Diba? So again, dapat kayo, mamamahit mo talaga. Paano mo mahit? Ulitin mo ulit. O yan, tatlong yan. Yan ang gagawin mo. Tama? May contacts ka, may prospect list ka, may kalendaryo ka. Kasi dyan natatakbo yung activity mo. So, make yourself busy. So, goal natin dito, dapat isa-isa. Umpisa mo sa iyo, lalo ikaw apply,
Mag-umpisa sa iyo. Kasi totoo yun, araw-araw kami invite dito. Paano maniwala ka, 3 buwan na to. Bakit sabihin mo na kay Vice, hindi talaga kasha, kumuha ka na ng panibagong kusina. Kasi Vice, naka-ready lang yun. Gusto mo bukas, kumuha ng training area yun. Anytime. Kaya paano tayo kukuha? Ito, hindi natin mapuno. Okay na tayo. Basta ang goal mo dapat huwag kang papayag na sa isang araw wala kang nagawa sa buhay. Huwag kang papayag na sa isang araw hindi ka naging productive. Pare dapat nandun yung hingin kasi pare baniwala kayo sa akin. Hindi ko nila lahat. Mahirap pag wala kang ipon at may takbo sa ospital. Baniwala ka sa akin. Yan ang pinakamahirap. Ngayon, totoo lang, imagine mo may barkada kami. Ito, dito. High blood. Normal. Tumaas ang BP. Ang sabi ng isang kasama nila, pumunta ka na ng ospital. Sa pumunta, Cardinal. Alam mo ginawa sa kanya? Nilagyan na lang ganun. Puto sabi nga natin, hindi ko alam ano pinagkakabit. 3 oras lang ako sa ospital. Awa ng Diyos, 35,000. 3 oras lang yun. Wala pang major ano yun, hindi pa naka ER yun. Totoo lang, yung sakit, umuubos ang kaperahan niya. Kaya akala ng iba, yung may 1 milyon, may pera, hindi. Isang bagsak lang ng sakit niya, kulang pa 1 milyon mo. Ngayon, tanong kayo na kakikilos. Kaya nga again, sabi ko, I hope na yung mga tao natuto sa pandemic. Kasi baka biglang bulagain tayo sa buhay. Diba? Diretso, hindi naman tayo bata na. Kaya nga pagsisisi, ano sabi ni Boss Edmond? Ang pagsisisi, wala sa unahan. Lagi na sa ulihan. Kasi kung pagsisisi na sa unahan, wala nagkamali. Ang tao dyan Diyan natatauhan kapag may nangyari na eh. Patay mo pa may nangyari. Hindi dapat ngayon palang i-dirit mo na. Tama. Kaya kailangan marami kang basket of income eh. Hindi mo kasi pwedeng i-depende sa isa. Diba? Imagine mo sa kalakakita, 14 nilang ang kapital, di ba? 2.4 pesos mo kita. Yung formula na ginagawa ni Ramon Ang, formula na ginagawa ni Lucio Tan, yun ang formula na ginagawa natin. Ang matindi, hindi natin pinapasawuran. Business partner natin lahat sila. Kaya naman eh. Bakit yung taga-buwan natin, si Ma'am ano to? Sino to? Yung tawag si Ma'am Mates, di ba? O, kailan ang nung binira? Pero pwede naman eh. Sino pa yung, meron ba tayo Tacloban, di ba? Sino yung Tacloban? O, di ba? So, anong alam nila na hindi natin alam? Sa nagkakatalo, trabaho talaga. Again, dapat malinaw sa ito eh. Kaya nga pinapasok ng malalaking negosyante, alam mo bakit? Tanong na tanong nila yung 2.4 million eh. Diba? Big bucks of money. So kaya kailangan, ayusin talaga. Ano sisimulan bukas? O recap ko lang ha. Sisimulan bukas. O babaya, pag-uwi mo ng bahay. Bago ka matulog, si Tweet, meron kang 20. Na na-chat. 20 lang. Pag wala, bukas another set of 20. Hindi ko, sinasabi ko lang 20 ha. Depende, malay mo, ikaw 50 ka. Pag may 50 ngayon, naka-ready dapat yung papel mo. Kasi pag nasa pay, alam mo naman, di ba? Doon ako nagkamali eh. Kasi may message ko. Hindi ko na makita na sa ilalim na. Ang hirap mag-angat. Di ba? Ang hirap mag-angat. Nahanapin ko pa, kung nakalista yan. Ngayon, ginagawa ko kayo, kaya mabilis. Pare, nakaset na. Nagawa ko lang. Bilis ako hindi. Kaya alam ko kung sino yun. Okay?
Pag nagawa mo yung contacts mo, nakakuha ka ng 20, yung etong linggo na to, nasa prospect list mo na. Hindi ko alam kung paano mo gagawin. Kung itong week o next week, o ilatag mo yung activity. Karga mo yung dito. Dali mo na opisina. First goal pa lang. Kasi kung yung unang goal, yung hindi ka makapagdala rito ng isa man lang, yung 2.4 million, kalimutan mo na. Tama? Kasi mas malaki yung 2.4 kaysa unang guest. Isang guest lang yan. Umpisahan mo lang. Kailangan hakbangan mo lang eh. At hindi mo inaakbangan, hindi lalabas yan. Diba? Kaya mamaya, kondisyon mo yung sarili. Ano ba talaga gusto mo sa buhay? Doon na babalik yun. Tama? Tapos kapag okay ka, ready ka na, o di sa ano mo naman, gawa ka na ng prospect list. Tapos activity. O yung may grupo, kung may grupo ka naman na, o dapat nagagawa mo yung tatlo. Ulitin ko ano yung tatlo. Dapat sa isang araw nagagawa mo yung tatlo. Ano yun? Kung party, one-on-one, or table talk, at the same time, mayroon kang big event. Pag sa office, o dapat dito, SBO po. Ganun lang. Umpisa mo sa 10. Gagapang yan, 15, 20. Hindi mo na mamalayan, lumalaki. Kailangan lang tulong-tulong. Sabi, kailangan ng umpisan talaga. Dito naman. O tanong, anong sekreto? Wala naman eh. Diba? Anong sekreto para hindi matupad yan? Malinaw? Yes. So, ganun lang. Basta importante, sa grupo nyo, kapag may nag-pay-in, turuan nyo kung paano mag-follow up. Again, pag nag-follow up, i-check mo yan, babalikin mo ng office, kahit hindi pa kasali yan, ang goal mo, mapatay mo ng training. Kasi pag inatinan yung training, mas naiintindihan nila yung negosyo. Kapag pinati mo ng training, mas lumalalim sila kasi tinatapik natin yun yung next. Tama? Kaya ngayon, yung lahat ng bago nyo ngayon, pinlano na ni Vice, yung ano natin, yung program natin, magiging consistent na lahat ng training natin. Di ba? May MTS kayo. Even the BMS natin, magiging consistent yung dire-diretso. So kaya, gagawin namin yung part namin, gagawin din yung part. Diba? Hindi natin namamalayan yung pumuputok-putok na yan. Tama? Eventually, magkakaroon na tayo ng BMS sa Tacloban, sa Ilocos, tama? Sa Cotabato, tama? So, again, kanino mag-umpisa? Sa'yo. Malinaw? Yes. So, malinaw ba sa ating lahat? Yes! Lang, good morning ulit sa inyo lahat. Grabe! Para kay Chairman isang milyon? Milyon? Palakpak para kay Chairman. Okay lang ba mag-thank you tayo sa kanya? Grabe, 1, 2, 3, go! Thank you, Chairman! Grabe, sobrang daming natutunan. Yes! Grabe, detalyado, napakasimple na kung saan itong negosyo natin, ikaw na lang talaga ang kulang. Tama ba? Tama! Kaya talaga ang bumula talaga ang lahat. So anyways, sa lahat po ng mga nandito, sa lahat po ng mga nandyan sa Zoom at nandito sa office, alam ko maraming ka nang natutunan. And sa lahat po ng mga iba't ibang mga grupo dito, ayan, tulong-tulong po tayo para at least mas magkaroon ng maraming tao sa event natin at bukod doon sa lahat ng mga programa ng company natin. And then with that po, good morning po sa inyong lahat. Grabe! A.